Isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang salaysay na susubok sa tibay ng ating paninindigan at sa tunay na kahulugan ng pag-ibig? Sabi nila, ang karangalan daw ng isang tao ay hindi nabibili ng kahit anong halaga. Pero paano kung ang mismong taong minamahal mo at ang pamilyang pinapangarap mong maging sayo ang siyang maglalagay ng presyo sa iyong pagkatao? Hanggang saan mo kayang ipaglaban ang iyong halaga? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Sinagtala. Ang ilaw mula sa naglalakihang chandelier ay tila mga bituing nagniningning sa kalangitanan ng mansyon ng mga boya. Ngunit para kay Sinagtala Sinag di Masilaw, ang bawat kislap nito ay parang mga matang mapanuri. Sinusukat siya mula ulo hanggang paa. Suot ang kanyang pinakasimpleng bestida na kulay abo. Pakiramdam niya ay isa siyang munting bato na naligaw sa gitna ng karagatan ng mga perlas at diamante. Bawat sulok ng bulwagan ay puno ng tawanan at mararangyang usapan ng mga taong mayayaman. Mga taong hindi kailanman mararanasan ang mamaluktot sa kumot dahil sa gutom. Mahigpit ang hawak ni Sinag sa kanyang daladalang regalo. Isang maliit na kahon na binalot sa lumang papel. Dito sa lugar na ito, pakiramdam niya ay dayuhan siya. Isang dayuhan sa mundo ng lalaking pinakamamahal niya. Sa gitna ng dagat ng mga di pamilyar na mukha, isang pares ng mata ang hinanap niya. At natagpuan niya ito. Si Ramon. Nakatayo ito sa kabilang dulo ng kwarto, kausap ang ilang mga negosyante na kasama ng kanyang ina. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, isang munting nangiti ang gumuhit sa labi ni Ramon. Isang nangiting para lamang kay Sinag. Tila isang lihim na sinasabing, ikaw at ako laban sa mundo. Sa munting sandaling iyon, nawala ang lahat ng kaba sa dibdib ni Sinag. Ang nangiting iyon, ang kanyang kanlungan. Iyon ang nagpapaalala sa kanya kung bakit siya naririto. Nang makahanap ng pagkakataon, nilapitan siya ni Ramon. Agad nitong hinawakan ang kanyang kamay, pinisil ito ng marahan. Sinag, kanina pa kita hinihintay. Ayos ka lang ba? Bulong nito, baka sa boses ang pag-aalala. Tumango si Sinag at ngumiti. Oo naman, ang ganda ng party mo. Happy birthday! Iniabot niya ang maliit na regalo. Bahagyang kumunot ang noo ni Ramon nang makita ang simple nitong balot. Malayong malayo sa mga regalong nakadisplay sa isang mahabang lamesa. Mga relos na libo-libo ang halaga, mga bote ng alak na mas matanda pa sa kanila. Ano to? Tanong nito, pero may ngiti pa rin sa labi. Buksan mo, sagot ni Sinag. Dahan-dahang binuksan ni Ramon ang regalo. Sa loob nito ay isang maliit na leather-bound journal. Sa takip nito ay nakaukit ang kanilang mga inisyal, SD at RB. Gawa ito ng sarili niyang mga kamay. Bawat pahina ay pinuno niya ng mga litrato nila, mga tuyong bulaklak mula sa mga unang dati at mga sulat kamay na alaala ng kanilang pagmamahalan. Nakita ni Sinag ang pagbabago sa mukha ni Ramon, isang tunay na galak. Sinag, ang ganda. Paano mo? Mas gusto kong regaluhan ka ng isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera, mahinang sabi ni Sinag. Yayakapin na sana siya ni Ramon nang isang malamig na boses ang pumutol sa kanilang sandali. Ramon, hiho, ipakilala mo naman ako sa iyong bisita. Pareho silang napalingon. Si Doña Silvana Buwaya, nakatayo sa kanilang harapan, suot ang isang itim na gown na kumikinang sa bawat galaw. Ang kanyang mga mata ay matalim, tila isang agila na tinitingnan ang isang sisiw. Mamami, nauutal na sabi ni Ramon. Si Sinagtala po, si Sinag. Ngumiti si Doña Silvana, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tiningnan niya si Sinag mula ulo hanggang paa. Ang simpleng bestida, ang mumurahing sapatos. Pagkatapos ay tumingin siya sa hawak ni Ramon na journal at bahagya itong tinaasan ng kilay. Ah, ikaw pala yon, sabi ni Doña Silvana.
Bawat salita ay may diin. Ang inspirasyon ng aking anak. Biglang, sa isang aksidenteng galaw, natabig ng Donya ang hawak nitong kopita ng red wine. Ang mamahaling alak ay tumapon, hindi sa sahig, kundi sa mismong dibdib ng bestida ni Sinag. Oh my! Kunwaring gulat na sabi ni Doña Silvana. I'm so sorry, Hija. Ang clumsy ko naman. Naramdaman ni Sinag ang init ng alak, kasabay ng pamumula ng kanyang mukha. Ang mantsa ay tila isang marka ng kahihiyan. Ayos lang po, Doña Silvana. Hindi pwedeng ayos lang. Pagpipilit ng matanda at lalong lumakas ang boses nito para makuha ang atensyon ng lahat. Ang mga bulungan ay nagsimula. Ang mga mata ay napunta sa kanila. Isang hamak na pagkakamali ay dapat itinatama. Patuloy ni Doña Silvana habang kinukuha ang kanyang pitaka. Kumuha siya ng isang makapal na bungkos ng 1,000 piso. Iniharap niya ito kay Sinag. Here, pambili mo ng bagong damit at siguro, pambili na rin ng mas disente para sa susunod na magpunta ka sa isang lugar na tulad nito. Parang may humaplos na yelo sa buong katawan ni Sinag. Ang mga salita ay mas masakit pa sa sampal. Ang pera ay tila isang insulto na isinasampal sa kanyang pagkatao. Hindi niya ito tinanggap. Nanatili siyang nakatayo, nanginginig. Napansin ni Doña Silvana ang paninindigan ni Sinag. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ibinaba niya ang pera at sa harap ng lahat ng bisita, sa katahimikang bumalot sa buong bulwagan, tinitigan niya si Sinag at binitiwan ang mga salitang wawasak sa kanyang mundo. Ayaw mo? Sa bagay, baka kulang pa yan. Huminto ito saglit, tila dinadama ang bawat sandali ng kanyang tagumpay. Sabihin mo sa akin, Hija, at magkano naman ang presyo mo? Ang tanong ay umaling-awngaw sa kanyang tainga na parang isang basag na kampana. Ang oras ay tila tumigil. Ang mga mukha sa paligid niya ay lumabo. Ang tanging malinaw na nakikita niya ay ang mukha ni Ramon. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Humihingi ng tulong. Naghihintay na ipagtanggol siya. Ngunit si Ramon ay nanatiling tahimik. Nakatayo lang ito sa tabi ng kanyang ina. Walang salitang lumabas sa bibig. Ang mukha ay puno ng takot at pag-aalinlangan. At sa katahimikang yun, nakuha ni Sinag ang kanyang sagot. Sa isang iglap, lahat ay gumuho. Ang pag-ibig, ang pangarap, ang respeto. Hindi na niya hinintay pa ang kasunod. Tumalikod si Sinag. Sa bawat hakbang papalayo, ramdam niya ang daan-daang matang nakatitig sa kanyang likod, sa mantsa sa kanyang bestida, sa basag niyang puso. Lumingon siya isang huling beses at nakita niya si Ramon. Nakatayo pa rin. Hindi gumagalaw. Habang ang kanyang mundo ay tumatakbo palayo sa kanya. Tumakbo siya. Tumakbo siya papalabas ng mansyon, papalayo sa mga matang mapanghusga, papalayo sa lalaking duwag, dala ang kahihiyang habang buhay niyang hindi malilimutan. Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak mula sa madilim na kalangitan ay tila mga luhang nakikisabay sa pagtangis ng kanyang puso. Basa ang damit, magulo ang buhok, ngunit wala na siyang pakialam. Ang tanging naririnig ni Sinag ay ang kabog ng sarili niyang dibdib at ang paulit-ulit na alingaw-ngaw ng tanong ni Doña Silvana. At magkano naman ang presyo mo? Ang mga salitang yon ay parang lason na, unti-unting kumakalat sa buong sistema niya. Pinapatay ang bawat alaala ng pag-ibig na minsan niyang pinaniwalaan. At ang pinakamasakit sa lahat, ang kawalang kibo ni Ramon. Ang katahimikan nito ay mas malakas pa sa 10,000 sigaw ng pagtataksil. Sinag! Sandali! Narinig niya ang sigaw ni Ramon mula sa kanyang likuran. Mas binilisan pa niya ang takbo, ngunit sa huli ay naabutan din siya nito. Mahigpit na hinawakan ni Ramon ang kanyang braso. Bitawan mo ako! Sigaw ni Sinag. Nanginginig ang boses sa galit at pighati. Makinig ka muna please. Pagsusumamo ni Ramon.
Basang-basa na rin ng ulan. Ang kanyang mamahaling tuxedo ay lukot na. Sinag, mahal na mahal kita. Alam mo yan. Tumawa si Sinag, isang tawang walang bahid ng saya, isang tawang puno ng pait. Mahal? Ganyan ba ang pagmamahal, Ramon? Hahayaan mong tapak-tapakan ng nanay mo ang pagkatao ko sa harap ng napakaraming tao? Hahayaan mo siyang lagyan ng presyo ang karangalan ko? Hindi mo naiintindihan, sabi ni Ramon, umiiwas ng tingin. Mahirap kalabanin si Mami. May mga bagay na kailangan kong gawin para sa pamilya, para sa kumpanya, para sa sarili mo. Putol ni Sinag sa sinasabi nito. Ang bawat salita ay tila isang punyal. Huwag mong isama ang pamilya sa usapang ito. Ito ay tungkol sa'yo. Tungkol sa kawalan mo ng paninindigan. Akala ko, tayong dalawa laban sa mundo. Iyon pala, sa unang pagsubok pa lang, iiwanan mo na akong mag-isa. Mahal kita, pero mas mahal mo ang pera at kapangyarihan ninyo. Dugtong ni Sinag, ang luha ay tuluyan ng humalo sa tubig ulan sa kanyang pisngi. Salamat, Ramon. Salamat at ipinakita mo sa akin ngayong gabi kung saan talaga ako lulugar sa buhay mo. Isang bagay na may presyo, isang bagay na kayang-kaya mong talikuran. Hinubad niya ang manipis na silver na kwintas na suot niya, ang kaisa-isang alahas na bigay nito sa kanya. Inilagay niya ito sa palad ni Ramon. Sa'yo na to. Ayoko ng kahit anong alaala mula sa isang duwag. Sa huling pagkakataon, tinitigan niya ang lalaking minsan niyang pinangarap makasama habang buhay. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay isang estranghero. Isang estrangherong pinili ang hawla kaysa sa kalayaan ng pag-ibig. Tumalikod na siya at hindi na lumingon pa. Hinayaan na niya si Ramon na nakatayo sa gitna ng malakas na ulan. Hawak ang kwintas na simbolo ng kanilang basag na pangarap. Pagdating sa maliit na apartment na tinutuluyan niya, si Hinahon, ang kanyang matalik na kaibigan, ang sumalubong sa kanya. Isang tingin lang sa itsura ni Sinag, basa, nanginginig, may mantsa ng ngalak sa damit, ay sapat na. Walang tanong-tanong, niyakap siya nito ng mahigpit. At sa yakap na yon, gumuho ang lahat ng lakas na pinilit itayo ni Sinag. Humagulgol siya ng humagulgol. Inilabas ang lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan, lahat ng pagkasuklam. Ilang linggo ang lumipas. Ang bawat araw ay isang pakikibaka. Tumigil na siya sa pagtatrabaho bilang waitress sa restaurant na pag-aari ng mga buwaya. Nabubuhay na lang siya sa kaunting ipon at sa tulong ni Hinahon. Ang sakit ay naroon pa rin. Ngunit unti-unti na itong nagiging manhid na kirot. Ngunit may kakaiba siyang nararamdaman. Ang madalas na pagkahilo sa umaga. Ang pagkasensitibo ng kanyang pangamoy. Ang kakaibang pagod na hindi maipaliwanag. Sinubukan niyang ipagsawalang bahala ito. Marahil ay dahil lang sa stress. Marahil ay epekto lang ng lahat ng nangyari. Pero isang hapon, habang naglilinis siya ng banyo, bigla siyang napasuka. At doon, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Nang gabing iyon, palihim siyang pumunta sa botika. Nanginginig ang mga kamay niya habang binabayaran ng isang maliit na kahon. Pag-uwi, nagkulong siya sa banyo. Sinunod niya ang instructions at pagkatapos ay inilapag ang maliit na puting bagay na yon sa sahig. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang taon. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Pagkaraan ng ilang minuto, dahan-dahan siyang yumuko. 2 linya, malinaw na malinaw. 2 pulang linya. Napaupo siya sa sahig, nanlalambot ang mga tuhod. Ang buong mundo niya, ang mundong akala niya ay nagsisimula ng gumaling, ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Hindi maari. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Isang tiyan na patag pa, ngunit sa loob nito ay may isang buhay na nagsisimula. Isang buhay na bunga ng isang pag-ibig na ngayon ay isa na lamang masamang panaginip.
Isang buhay na mag-uugnay sa kanya habang panahon sa pamilyang tumapak sa kanyang pagkatao. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit iba na ito. Hindi na ito luha ng pighati dahil sa pag-ibig. Ito ay luha ng takot. Luha ng kawalang katiyakan. Niyakap niya ang kanyang sarili at sa katahimikan ng banyo, isang tanong ang kumawala mula sa kanyang nanginginig na mga labi. Isang bulong na puno ng kawalan ng pag-asa. Paano na tayo ngayon, anak? Ang mga sumunod na araw ay binalot ng katahimikan at malalim na pag-iisip. Ang 2 pulang linya sa pregnancy test ay naging permanenteng imahe sa isipan ni Sinag, isang simbolo ng takot, ngunit sa paglipas ng panahon ay unti-unti ring nagiging simbolo ng isang bagong dahilan para mabuhay. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Hinahon sa maliit nilang balkonahe, sa wakas ay binasag ni Sinag ang kanyang pananahimik. Pananagutan ko siya, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng isang bagong tuklas na katatagan. Nakatingin siya sa malayo, sa mga ilaw ng syudad na kumikinang na parang mga huwad na bituin. Mag-isa, napatingin si Hinahon sa kanya, bakas sa mukha ang pag-aalala. Sinag, sigurado ka ba? Hindi mo ba sasabihin kay Ramon? Karapatan din niyang malaman. Umiling si Sinag, isang pinal na pag-iling. Anong sasabihin ko sa kanya, Nahon? Na magkakaanak kami para ano? Para muli akong ipagtabuyan ng nanay niya? Para lumaki ang anak ko sa isang pamilyang ang tingin sa tao ay nabibili? Hindi. Humarap siya kay Hinahon at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, nakita ng kaibigan ang kislap ng apoy sa kanyang mga mata. Hindi ko hahayaang maging buwaya ang anak ko, deklara ni Sinag. Itataguyod ko siya sa sarili kong paraan. Tuturuan ko siyang maging mabuting tao, malayo sa kasakiman nila. Ito na ang magiging laban ko ngayon. Niyakap ni Hinahon ang kaibigan. Wala nang kailangan pang sabihin. Alam niyang buo na ang desisyon ni Sinag. Kinailangan ni Sinag na lisanin ang lahat ng bakas ni Ramon sa kanyang buhay. Kasama na roon ang maliit na apartment unit na inupahan nito para sa kanya noon. Isang lugar na puno ng mga alaala, masaya man o mapait. Isang hapon, habang papunta siya roon para kunin ang mga huling gamit na naiwan, biglang umusok ang luma niyang kotse at tumirik sa gitna ng kalsada. Napahampas siya sa manibela sa sobrang inis. Ito na lang ang kulang. Habang sinusubukan niyang tawagan ng isang mekaniko, isang makintab at itim na sasakyan ang huminto sa kanyang likuran. Bumaba ang isang driver na nakauniporme. Miss, may problema po ba? Pinapatanong po ng boss ko kung kailangan niyo ng tulong. Tumingin si Sinag sa loob ng sasakyan, ngunit tinted ang mga salamin nito. Wala siyang maaninag, kundi ang sarili niyang anino. Naku, salamat po, pero nakakahiya. Tumirik lang po, tatawag na lang ako ng tulong. Huwag po kayong mag-alala, miss, sabi po ni Sir, kami na ang bahala. Bago pa man siya makatanggi, may tinawagan na ang driver. Wala pang 15 minuto, isang towing service ang dumating. Ang driver pa mismo ng itim na sasakyan ang nagbayad ng lahat. Sinag tried to refuse, but the driver insisted. Bilin po ni Sir, sabi lang nito, bago sumakay muli sa sasakyan at umalis ng walang anumang paalam. Naiwan si Sinag na tulala, nakatingin sa papalayong sasakyan, isang anghel na hindi niya kilala. Sa gitna ng kanyang kalbaryo, isang munting sinag ng kabutihan ang sumilip. Hindi niya ito gaanong pinag-isipan, itinuring na lang na isang biyaya at nagpatuloy sa kanyang patutunguhan. Pagdating sa lumang apartment, bumungad sa kanya ang alikabok at katahimikan. Bawat sulok ay may kwento. Ang sofa, kung saan sila unang nag-usap hanggang madaling araw. Ang bintana, kung saan nila pinanood ang paglubog ng araw. Pinilit niyang maging matatag. Trabaho lang, Sinag. Kunin ang gamit at umalis. Habang nililinis niya ang ilalim ng kama,
Nakapa niya ang isang matigas na bagay, isang lumang kahon ng sapatos. Kumunot ang noo niya. Dala marahil ng pag-aakalang isa ito sa mga sorpresa ni Ramon noon. Binuksan niya ito, handa na ang puso sa posibleng kirot ng mga alaala. Ngunit hindi mga sulat o litrato ang laman nito. Ang bumungad sa kanya ay mga folder, mga ledger, mga bank statement na may malalaking halaga, at isang mahabang listahan ng mga pangalan na may katabing mga numero at pirma. Sa itaas ng bawat dokumento, nakatatak ang letterhead ng Buwaya Holdings. Hindi niya maintindihan ang lahat, ngunit sapat ang kanyang nakikita para malaman na hindi ito tama. Mga transaksyon na hindi tugma, mga pekeng resibo, at ang listahan. May mga pangalan doon na pamilyar sa kanya. Ang matandang hardinero sa dati nilang subdivision. Ang tinderang madalas niyang bilhan sa palengke. Mga pangalan ng mga ordinaryong taong naghihintay sa kanilang pension fund. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat ang bawat pahina. Ito pala ang sikreto sa likod ng marangyang buhay ng mga buwaya. Hindi lang ito galing sa talino, sa pagnenegosyo. Galing ito sa pagnanakaw. Pagnanakaw sa pawis at pagod ng mga taong walang kalaban-laban. Napaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang kahon. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang tainga. Ang problemang akala niya ay tungkol lang sa kanya, kay Ramon. At sa dinadala niya, ay biglang lumaki ng 100 beses. Ang hawak niya ngayon ay hindi na lang basta ebidensya. Ito ay isang bomba. Isang katotohanang maaaring sumira sa isang buong imperyo, ngunit maaari ring sumira sa buhay niya at ng magiging anak niya kung hindi siya mag-iingat. Hinaplos niya muli ang kanyang tiyan. Ang hawak niyang kahon ay biglang bumigat. Hindi na ito papel at numero lamang. Ito na ngayon ang bigat ng buhay ng daan-daang tao. At sa gitna ng takot, isang tanong ang umusbong sa kanyang isipan. Ano ang gagawin niya dito? 5 taon. Sa loob ng 5 taon, maraming nagbago. Ang dating babaeng sugatan at puno ng alinlangan ay isa na ngayong doktora. Ang dating kahihiyan ay napalitan ng respeto mula sa komunidad na kanyang pinaglilingkuran. At ang dating takot ay napalitan ng isang pag-ibig na walang kapantay, ang pag-ibig para sa kanyang anak. Ma'am Sinag! Ma'am Sinag! Napalingon si Dr. Sinagtala Di Masilaw mula sa pag-aasikaso ng mga gamot. Isang batang lalaki na may malalaking bilugang mata at buhok na kasing itim ng gabi ang tumatakbo palapit sa kanya. May hawak na isang gumamela. Wag anak, dahan-dahan, natatawang saway ni Sinag sa bata. Inabot ng 5 taong gulang na si Liwanag ang bulaklak sa ina. Para sa'yo, Mama, kasi ikaw ang bestest doktor sa buong mundo. Ginulo ni Sinag ang buhok ng anak at hinalikan ito sa noo. Salamat, aking Liwanag. Ikaw naman ang bestest son sa buong universe. Si Liwanag ang kanyang araw, buwan at mga bituin. Bawat ngiti nito ang nagpapaalala sa kanya kung bakit siya lumaban. Ang pangarap niyang maging doktora na minsan niyang isinantabi dahil sa pag-ibig ay muli niyang binuo, piraso bawat piraso, sa tulong ng scholarship at walang sawang pagtatrabaho. Ngayon, narito siya, sa puso ng Baryo Pag-asa, sa isang maliit na klinika na itinayo niya mula sa sariling dugo at pawis. Ang Kalinaw Community Clinic ay simple lang. Ang pintura sa pader ay may mga gasgas na at ang mga kagamitan ay hindi makabago. Ngunit para sa mga taga-Baryo Pag-asa, ito ay isang santuwaryo, isang lugar kung saan ang lunas ay hindi sinusukat ng pera sa bulsa. Doktora Sinag, tawag ng isang matandang babae na si Aling Nena, habang sinusuri ni Sinag ang blood pressure nito. Naku, pasensya na. Wala pa akong pambayad sa gamot ko sa alta presyon. Sa susunod na linggo pa ang pensyon ko. Kung darating, hinawakan ni Sinag ang kamay ng matanda. Huwag niyo na pong isipin yan, Nay Nena. Ang mahalaga
ay inumin niyo ang gamot niyo sa tamang oras. Ako na po ang bahala. Isang matamis na ngiti ang isinukli ng matanda. Sa likod ng nangiting iyon, nakikita ni Sinag ang mukha ng daan-daang biktima na ang mga pangalan ay nakasulat sa mga dokumentong hanggang ngayon ay nakatago pa rin sa ilalim ng kanyang kama. Ang lumang kahon ay naroon pa rin. Isang paalala, isang sumbat, isang responsibilidad na hindi niya alam kung paano haharapin. Isang araw, isang sulat ang dumating para sa klinika. Isang opisyal na sulat na may magarang selyo. Nagulat si Sinag nang mabasa niya ang nilalaman. Ang Monteverde Foundation, isang kilalang pilantropikong organisasyon, ay nag-aalok ng malaking donasyon para sa pagpapalawak at pag-upgrade ng kanyang klinika. Hindi siya makapaniwala. Paulit-ulit niyang binasa ang sulat. Sino ang Monteverde Foundation? Paano nila nalaman ang tungkol sa kanyang munting klinika? Kinabukasan, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng Kalinaw Clinic. Ang parehong sasakyan na tumulong sa kanya 5 taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon, bumukas ang pinto sa likuran. Isang matangkad na lalaki ang bumaba. Suot ang isang simpleng polo shirt at slacks. Hindi ito mukhang bilyonaryo. Ngunit ang tindig nito ay may bigat. Ang mga mata ay malalim at tila maraming nakikita. Dr. Di Masilaw? Tanong ng lalaki. Ang boses ay kalmado at magalang. Tumango si Sinag, pinipilit itago ang kanyang pagtataka. Ako nga po. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Inilahad ng lalaki ang kanyang kamay. Ako si Luntian Monteverde. Ian for short. Ako ang ipinadala ng foundation para personal na makita ang inyong klinika. Luntian. Ian. Ang pangalan ay bago sa kanya, ngunit ang presensya, may kung anong pamilyar dito. Tinanggap niya ang kamay nito. Isang mainit at matatag na pagpisil. Monteverde. Kayo po ba yung tumulong sa inyo noon sa daan? Pagpapatuloy ni Ian, isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Matagal na yon. Nagkataon lang na napadaan ako ulit ngayon sa lugar na to at narinig ko ang tungkol sa ginagawa mo. Humahanga ako sa iyo, doktora. Namula si Sinag. Naku, salamat po Mr. Monteverde at maraming salamat din po sa tulong ninyo noon at sa alok ninyo ngayon. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Just Ian, pagtatama nito. At ang pasasalamat ay para sa iyo, doktora. Ang tulad mo ang nagbibigay asa sa mga komunidad na tulad nito. Habang nag-uusap sila, ang maliit na telebisyon sa sulok ng klinika ay nagbabalita. Isang grupo ng mga retiradong manggagawa ang nagrarally sa harap ng isang naglalakihang gusali, ang Buwaya Holdings Tower. Hawak nila ang mga placard na humihingi ng hustisya para sa kanilang nawawalang pensyon. Automatikong nanigas ang katawan ni Sinag. Ang mga biktima, ang kanyang mga pasyente. Napansin ni Ian ang pagbabago sa reaksyon ni Sinag. Tumingin siya sa telebisyon, pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa doktora. Ang kanyang mga mata ay tila tumatagos. Sinusuri ang kaluluwa nito. Huminahon siya at nagtanong. Sa isang boses na tila simpleng pag-uusisa lamang, ngunit may nakatagong bigat. May kilala po ba kayong mga biktima nila, doktora? Ang tanong ay tumama kay Sinag na parang kidlat. Ang buong mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Ang lalaking ito, ang anghel na tumulong sa kanya, ang taong nag-aalok na baguhin ang kinabukasan ng kanyang klinika, ay nagtatanong tungkol sa pinakatatago niyang sikreto. Ang tanong ni Luntian Monteverde ay nag-iwan ng isang matalim na tinik sa isipan ni Sinag. Kahit matagal nang umalis ang lalaki, ang mga salita nito ay nanatiling nakabitin sa hangin ng kanyang klinika, mabigat at puno ng kahulugan. Marami po sa mga pasyente ko dito ay mga pensyonado. Iyon ang naging sagot niya. Isang sagot na totoo, ngunit kulang. Kaya't anumang balita tungkol sa pension fund
ay nakakaapekto po talaga sa aming komunidad. Tumango lamang si Ian, ngunit nakita ni Sinag sa mga mata nito ang pag-unawa, isang pag-unawang tila alam nitong may higit pa siyang hindi sinasabi. Hindi na ito nagtanong pa, ngunit ang pananahimik nito ay mas lalong nakapagpabagabag sa kanya. Nang gabing iyon, hindi dinalaw ng antok si Sinag. Bawat pagpikit ng kanyang mga mata, ang mga anino ng nakaraan ay muling sumasayaw sa kanyang isipan. Ang mapanuyang nanggiti ni Doña Silvana, ang duwag na mukha ni Ramon, ang bigat ng lumang kahon, at sa wakas, nang siya'y magapi ng pagod, isang bangungot ang dumalaw sa kanya. Nasa isang marangyang hardin daw siya, katulad ng hardin sa mansyon ng mga buwaya. Karga-karga niya si Liwanag, mahigpit ang yakap. Biglang mula sa kung saan, lumitaw si Doña Silvana, nakangiti ng nakakakilabot, suot ang itim na bestida nito noong gabi ng kahihiyan. Akin na ang bata, sinagtala. Sabi daw nito sa malumanay, ngunit makapangyarihang boses. Ang isang buwaya ay dapat sa mga buwaya. Pilit nitong inaagaw si Liwanag mula sa kanyang mga braso. Sumisigaw si Sinag, ngunit walang boses na lumalabas. Humihingi siya ng tulong, ngunit walang sino mang nakakarinig. Nagising siyang humihingal, basa ng malamig na pawis. Agad siyang tumakbo sa kwarto ni Liwanag. Doon, natagpuan niya itong mahimbing na natutulog, payapa ang mukha. Yakap ang paborito nitong stuffed toy. Napaluhod si Sinag sa tabi ng kama, hinahaplos ang buhok ng anak, habang tahimik na tumutulo ang kanyang mga luha. Ang bangungot ay isang malinaw na paalala ng kanyang pinakamalaking kinatatakutan, ang kaligtasan ng kanyang anak. Hindi na siya nakatulog pa. Dinala siya ng kanyang mga paa sa ilalim ng kanyang kama kung saan nakatago ang kahon. Dahan-dahan niya itong hinila palabas. Ang amoy ng lumang papel ay kumalat sa hangin. Binuksan niya ito at muling tinitigan ang mga dokumento, ang mga numero, ang mga pangalan, ang patunay ng kasakiman. Ito ang susi sa hustisya. Ngunit pagkatapos ay napatingin siya sa isang maliit na picture frame sa kanyang mesa. Isang litrato ni Liwanag na nakangiti ng pagkatamis-tamis. Kita ang 2 dimples sa pisngi. Ito naman ang kanyang buhay, ang kanyang dahilan. Para kanino ang laban na ito? Para sa daan-daang biktima na hindi niya kilala? O para sa isang batang natutulog sa kabilang kwarto na handa niyang ibuwis ang lahat para maprotektahan? Isinara niya ang kahon. Ang pagsiwalat ng katotohanan ay mangangahulugan ng pakikipaggiyera sa mga buwaya. Isang giyera na tiyak na idadamay ang kanyang anak. Hindi niya kaya. Hindi pa niya kaya. Kinabukasan sa klinika, abala ang lahat. Ngunit ang karaniwang kwentuhan at tawanan ay napalitan ng katahimikan nang mag-ulat sa balita ang isang emergency press conference ng Buwaya Holdings. Sa screen, lumitaw ang mukha ni Doña Silvana Buwaya. Mas tumanda ito ng 5 taon, ngunit ang asta ay ganoon pa rin. Elegante, makapangyarihan, at tila hindi kayang matinag. Sa mga nagdaang araw, panimula nito, ang boses ay puno ng pekeng kalungkutan. Ang pangalan ng aking pamilya ay binato ng mga walang basehang akusasyon, mga kasinungalingan na naglalayong sirain ang legasiyang pinaghirapan ng aking yumaong asawa. Nagpatuloy ito sa pagsasalita tungkol sa honor at integrity. Ipinipinta ang sarili bilang biktima ng isang smear campaign at pagkatapos lumipat ang kamera. Sa tabi ni Doña Silvana, nakatayo ang isang lalaking formal na formal sa suot nitong business suit. Payat ito at ang mga mata ay tila walang buhay. Si Ramon. Hindi na siya ang binatang puno ng pangarap na minahal ni Sinag. Isa na siyang anino ng kanyang ina. Isang tau-tauhan sa entablado. Napatigil sa paghinga si Sinag. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi, ang pagtiim ng kanyang mga panga. Ang galit na akala niya ay matagal nang natutulog ay biglang nagising. Ang kahihiyan, ang sakit, ang pagtataksil, lahat
ay bumalik na parang isang alon. Siya pa rin ang duwag na Ramon. Walang nagbago. Nagsalita si Ramon, binabasa ang isang inihandang pahayag. We assure our stakeholders and the public that Buwaya Holdings is operating with full transparency. Hindi na natiis ni Sinag. Patakbo siyang pumasok sa kanyang maliit na opisina at isinara ang pinto. Sumandal siya dito at doon, si Doktora Sinagtala di Masilaw ay nawala. Ang bumalik ay ang babaeng sinaktan at tinalikuran 5 taon na ang nakalipas. Sinuntok niya ang pader sa sobrang galit at frustrasyon, mga sinungaling, mga magnanakaw. Nang gabing iyon, hindi niya binuksan ang ilaw sa kanyang kwarto. Nakaupo siya sa sahig, sa gitna ng dilim. Sa harap niya ay ang nakabukas na kahon. Ang mga anino ng kahapon ay hindi na lang anino, mga halimaw na silang handang Manila. Isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Si Hinahon may dalang isang basong tubig. Umupo ito sa tabi niya, hindi nagsasalita. Hinahayaang damhin ni Sinag ang kanyang presensya. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, mahinang nagsalita si Hinahon, ang boses ay puno ng pag-unawa. Sinag, bulong nito, hanggang kailan mo itatago yan? Itinuro nito ang kahon. Pagkatapos ay tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Sinag. Hanggang kailan ka magtatago? Sa ika-35 palapag ng isang gusaling salamin sa puso ng Makati, ang mundo ni Luntian Ian Monteverde ay tahimik at kontrolado. Ang kanyang opisina ay malawak at moderno. Ngunit sa likod ng isang nakatagong pinto ay isang kwartong kakaiba. Isang kwartong walang bintana, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga lampara na nakatutok sa isang malaking corkboard. Ang board na yon, ang kanyang pinakatatagong lihim. Puno ito ng mga newspaper clippings, mga litrato, mga diagram na nag-uugnay ng mga pangalan at kumpanya. At sa pinakagitna nito, ang mga larawan ni Doña Silvana at Ramon Buwaya. Nakangiti sa mga social events, seryoso sa mga business meetings. Sa ilalim ng larawan ni Doña Silvana ay nakasulat sa pulang tinta, utak. Sa ilalim ni Ramon, tau-tauhan, 15 taon. 15 taon na niyang binubuo ang puzzle na ito mula pa noong araw na nasunog ang kanilang bahay at namatay ang kanyang ama sa isang aksidente at sa isang iglap ay nawala ang lahat sa kanila. Ang kanyang misyon ay simple lang, ang ibagsak ang imperyong itinayo sa abo ng mga pangarap ng kanyang pamilya. Pero may kulang pa. May isang piraso ng puzzle na hindi niya mahanap. At ang pirasong yun, pakiramdam niya, ay nasa anyo ng isang simpleng doktora mula sa Baryo Pag-asa. Hindi niya makalimutan ang reaksyon ni Dr. Sinagtala, di masilaw nang makita nito ang balita tungkol sa mga buwaya. Hindi yun simpleng awa para sa mga biktima. Iyon ay galit. Isang galit na personal. Isang galit na may pinaghuhugutan. Idagdag pa ang kwento ng kanyang investigador tungkol sa biglaang pag-alis nito sa trabaho sa isang restaurant ng mga buwaya 5 taon na ang nakalipas. May connection. At kung ano man iyon, kailangan niyang malaman. Ngunit kailangan niyang maging maingat. Kinabukasan, muli siyang nagtungo sa Kalinaw Clinic. Ang dahilan niya, isang follow-up visit para sa donasyon. Ngunit ang tunay niyang layunin ay ang basagin ang pader na nakapalibot sa puso ng doktora. Pagdating niya, abala si Sinag sa isang pasyenteng hirap huminga. Magalang siyang umupo sa isang sulok para maghintay. Hello po, Tito. Napatingin si Ian sa pinanggalingan ng munting boses. Si Liwanag, nakatayo sa kanyang harapan. May hawak na 2 laruang building blocks. Hello! Nakangiting sagot ni Ian. Anong pangalan mo, champion? Liwanag po. Pero wag for short, sabi ng bata. Gusto niyo pong mag-build ng tower? Pumayag si Ian. Sa sahig ng munting klinika, sa gitna ng amoy ng alkohol at gamot, naupo ang bilyonaryong si Luntian Monteverde.
At ang 5 taong gulang na si Liwanag, nagpatong-patong sila ng mga blocks, nagtatawanan sa tuwing guguho ang kanilang munting tore. Nakita ni Ian sa bata ang determinasyon at talino. Nakita niya rin ang mga mata nito, mga matang kahawig ng kay Sinag, puno ng buhay at pag-asa. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Ian kung ano ang pinoprotektahan ng doktora. Hindi lang ito sarili niya. Ito ang kinabukasan ng isang batang walang kamalay-malay sa kasamaan ng mundo. Lalong tumibay ang kanyang determinasyon na tulungan ito. Nang matapos si Sinag sa kanyang pasyente, nakita niya ang dalawa na naglalaro. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang pagod na mukha. Nako, pasensya na po Ian. Naabala ka pa yata ng anak ko. Hindi abala to, sagot ni Ian tumatayo. Magaling siyang engineer. Pagkatapos ng oras ng klinika, nang pauwi na ang lahat, nagpaiwan si Ian. Doktora, may gusto lang sana akong sabihin. Panimula niya habang tinutulungan niya itong magligpit ng mga gamit. Tungkol po ba sa donasyon? Hindi. Tungkol sa'yo, sabi ni Ian, at napahinto si Sinag. Nakita ko ang press conference ng mga buwaya kahapon. At nakita ko rin ang reaksyon mo. Hindi mo kailangang sabihin sa akin ang lahat. Pero gusto ko lang malaman mo na kung ano man ang pinagdadaanan mo, maaaring hindi ka nag-iisa. Tumingin si Sinag sa kanya. May pagtataka at pag-iingat sa mga mata. Ano pong ibig niyong sabihin? Sumandal si Ian sa pader. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. Ang anyo ng isang magaan na pilantropo ay nawala. Napalitan ng isang taong may malalim na pinagdaanan. Ang pamilya ko. Biktima rin sila ng mga taong katulad ng mga buwaya. Sabi niya, maingat sa bawat salita. Mga sakim na negosyanteng nagtatago sa likod ng magagarang damit at malalaking pangalan. Mga taong handang gawin ang lahat para sa pera, kahit pa makasira ng buhay ng iba. Huminto siya at tinitigan si Sinag ng diretso sa mga mata. Nawala sa amin ang lahat. Ang aming negosyo, ang aming tahanan, ang aking ama. Matagal na panahon na akong naghahanap ng hustisya. Isang hustisya na hindi palaging nakukuha sa loob ng korte. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ang bigat ng bawat salita ay tumagos sa puso ni Sinag. Ang sakit sa boses nito ay pamilyar. Ang galit na nakatago sa likod ng kalmadong pananalita ay kapareho ng galit na nararamdaman niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may isang taong nakakaunawa sa bigat na kanyang dinadala. Hindi siya nito hinuhusgahan, nakikinig ito. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag. Ang imahe ng kahon sa ilalim ng kanyang kama ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang mga pangalan, ang mga numero, ang katotohanan. Pagkatapos ng ilang sandali, nang nakabibinging katahimikan, huminga siya ng malalim. Tumingin siya kay Ian. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, ngunit may bahid na rin ng bagong pag-asa. Paano kung sabihin ko sa'yo? Panimula niya, ang boses ay nanginginig, na mayroon akong ebidensya. Pero natatakot ako. Isang mabigat na katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Ang mga salita ni Sinag ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang pag-amin na nagpabago sa takbo ng lahat. Hindi kumurap si Luntian. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang bagong intensidad. Ito na. Ito na ang pirasong matagal na niyang hinahanap. Ang takot ay normal, doktora. Mahinahon niyang sabi na para bang sinasabi niya sa isang pasyente ang isang mahirap na diagnosis. Pero ang manatili sa takot ay isang pagpili. Kung handa ka nang ipakita sa akin kung ano man yan, handa akong tumulong sa'yo na labanan ang takot na yan. Nagtiwala si Sinag. Hindi niya alam kung bakit. Kung dahil ba sa sinseridad sa mga mata nito, o dahil pagod na siyang mag-isang pasanin ang lahat. Ngunit sa gabing iyon, pinili niyang magtiwala. Sumunod ka sa akin, sabi niya.
Ang boses ay halos pabulong na lang. Isinara niya ang klinika at naglakad sila sa madilim na eskinita patungo sa kanyang apartment. Bawat hakbang ay may bigat, bawat anino ay tila isang banta. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama siya. Hindi na siya nag-iisa. Pagdating sa kanyang simpleng tahanan, pinatuloy niya si Luntian. Pinaupo niya ito sa maliit nilang sofa habang siya ay pumasok sa kwarto. Lumuhod siya at nanginginig na hinila ang lumang kahon ng sapatos mula sa ilalim ng kama. Habang hawak ito, huminga siya ng malalim. Ito na ang punto kung saan wala ng atrasan. Dala ang kahon, bumalik siya sa sala. Inilapag niya ito sa maliit na lamesa sa pagitan nila. Para itong isang kabaong na naglalaman ng mga patay na sikreto. 5 taon ko nang itinatago yan. Pag-amin ni Sinag, ang tingin ay nakatuon sa kahon. Natagpuan ko to sa isang lumang apartment. Isang lugar na gusto ko nang kalimutan. Sa simula, hindi ko maintindihan. Pero habang tumatagal, habang nakikita ko ang paghihirap ng mga pasyente ko, nauunawaan ko na. Dahan-dahang itinaas ni Luntian ang takip ng kahon. Ang kanyang mga galaw ay kontrolado, ngunit ramdam ni Sinag ang tensyon sa kanyang katawan. Isa-isa niyang kinuha ang mga folder. Binuklat niya ang mga ledger. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat linya, bawat numero. Isang eksperto na tinitingnan ng isang pamilyar na larangan ng digmaan. Tumigil siya sa isang partikular na dokumento. Isang luma at medyo naninilaw na partnership agreement. Binasa niya ang mga pangalan na nakapirma doon. Silvano Buaya. Basa niya sa unang pangalan. Pagkatapos, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig nang basahin niya ang pangalawa. At Ricardo Monteverde. Napatingin si Sinag sa kanya, naguguluhan. Monteverde? Kekaano-ano niyo po siya? Hindi sumagot si Luntian. Tila siya nabingi. Ang kanyang mga daliri ay marahang hinaplos ang pirma sa lumang papel na para bang hinahaplos niya ang isang nawawalang alaala. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama mismo sa pangalang Ricardo Monteverde. Nang muli siyang tumingin kay Sinag, ang kalmadong maskara ay wala na. Ang nakikita niya ngayon ay ang hubad na kaluluwa ng isang lalaking 15 taon nang nagdadalamhati. Si Ricardo Monteverde, sabi niya. Ang boses ay basag. Ama ko yan. Parang isang malakas na kulog ang tumama sa buong silid, napatakip ng bibig si Sinag. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang apelyido, ang foundation, ang misteryosong tulong, ang paghahanap ng hustisya, ang iyong ama. Ang business partner na tinraidor ng mga buwaya, pagpapatuloy ni Luntian, ang pighati sa kanyang boses ay napalitan na ng matinding galit. Ang aking ama, ang nagtayo ng pundasyon ng kumpanyang yan. Siya ang utak sa teknolohiya. Pero masyado siyang nagtiwala. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa car accident na kumitil sa buhay ng kanyang ama. Isang aksidenteng laging pinagdudahan ng kanyang ina. Ang tungkol sa kung paanong pagkatapos ng libing ay ginamit ni Doña Silvana ang mga pekeng dokumento at mga technicality sa kontrata para unti-unting makuha ang lahat ng shares ng kanilang pamilya hanggang sa wala nang natira sa kanila. Pinalayas kami mula sa sarili naming bahay. Ang aking ina, nagkasakit sa puso dahil sa sobrang sama ng loob. Namatay siyang dala-dala ang sakit na yon. At ako, ipinangako ko sa sarili ko, sa puntod nila na babawiin ko ang lahat, hindi ang pera, kundi ang karangalan na ninakaw nila sa pangalan ng aking ama. Naiyak si Sinag, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pag-unawa. Ang bigat na kanyang dinadala ay bigat din pala na pinapasan nito. Ang kanilang mga kwento, bagamat magkaiba ng simula, ay nagtagpo sa iisang kalaban. Hindi ko alam iyan, patawarin mo ako. Huwag kang humingi ng tawad, Sinag.
sabi ni Luntian habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ikaw ang sagot sa mga panalangin ko. Itong kahon na ito ang nawawalang piraso. Ito ang pruweba ng lahat. Sa sandaling iyon, hindi na sila si Dr. Dimasilaw at Mr. Monteverde. Sila ay si Sinag at Ian. Dalawang kaluluwang sinugatan ng iisang pamilya, pinagtagpo ng tadhana para sa iisang layunin. Hinawakan ni Luntian ang mga kamay ni Sinag. Ang kanyang mga palad ay mainit at puno ng determinasyon. Hindi ka na nag-iisa sa laban na to, Sinag, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng bagong apoy. Magkasama tayo. Crying! Crying! Ang biglaang tunog ng telepono ni Sinag ay pumutol sa kanilang sandali. Isang unknown number. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Isang pamilyar at malamig na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na sa loob ng 5 taon ay sa panaginip na lang niya naririnig. Kumusta na, Sinagtala? Nanigas si Sinag. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Mukhang kinalimutan mo na ako. Si Doña Silvana. Ang boses ni Doña Silvana sa kabilang linya ay parang isang ahas na gumapang sa tainga ni Sinag. Malamig, makamandag, at nagbabadya ng panganib. Para siyang isang estatwa na hindi makagalaw. Hawak pa rin ang telepono habang ang kanyang mundo ay muling nagsimulang yumanig. Nakita ni Luntian ang takot sa kanyang mukha. Agad siyang tumayo at lumapit. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na alok ng suporta. Anong kailangan niyo? Pautal-utal na tanong ni Sinag. Pinipilit na maging matatag. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Diretso sa punto. Gusto ko yan. Simple lang naman, Hija. Nabalitaan ko ang tungkol sa iyong munting klinika at ang tungkol sa isang foundation na biglang naging interesadong tumulong sa'yo. Coincidence? I don't think so. Paano niya nalaman? Gaano kalawak ang mga mata at tainga ng babaeng ito? Naisip ko lang na kamustahin ka. Patuloy ng Donya. Ang bawat salita ay may nakatagong banta. At para magbigay ng isang munting paalala, may mga bagay na mas mabuting ibinabaon na lang sa limot. Para sa kapakanan ng lahat. Lalo na, para sa kapakanan ng mga mahal mo sa buhay. Bago pa man makasagot si Sinag, ibinaba na ng Donya ang telepono. Ang dial tone ay mas malakas pa sa sigaw. Anong sabi niya? Tanong ni Luntian. Ang kanyang panga ay tiim. Alam niya. Nanginginig na sabi ni Sinag. Alam niya ang tungkol sa'yo. Sa foundation. Pinagbabantaan niya ako. Ang digmaan ay hindi na lamang isang plano. Nagsimula na ito at ang unang bala ay pinakawalan na ni Doña Silvana. Kinabukasan, ang ganti ng halimaw ay nagsimulang magpakita. Isang makintab na itim na van, katulad ng sasakyan ni Luntian, ngunit may ibang dating. Ang dumaan ng mabagal sa harap ng Kalinaw Clinic. Sa loob, nakita ni Sinag ang isang anino. Hindi niya maaninag ang mukha, ngunit alam niya. Si Doña Silvana, nagpapakita ng kanyang kapangyarihan, ipinapaalam na abot kamay lang siya nito. Pagkaraan ng ilang oras, 2 lalaking nakauniforme mula sa City Health Office ang biglang dumating para sa isang surprise inspection. Ang kanilang mga kilos ay arogante, ang kanilang mga mata ay naghahanap ng kahit anong maliit na butas. Doktora, itong mga gamot ninyo, expired na, sabi ng isa. Hawak ang isang bote ng gamot na sigurado si Sinag ay bago pa. Ang sanitation permit ninyo, mukhang may problema, sabi naman ng isa pa. Alam ni Sinag na gawa-gawa lang ang lahat. Ngunit wala siyang magawa, kundi ang tumayo roon habang nilalagyan nila ng malaking temporarily closed for violations. Nakaratula ang isang bahagi ng kanyang klinika. Ang mga pasyenteng naghihintay sa labas ay nagbulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at pag-aalala. Ang atake ay hindi tumigil doon. Tumawag ang kanyang pinagkukunan ng mga murang gamot. Pasensya na, doktora, sabi ng supplier.
Ang boses ay takot. Hindi na muna kami makakapag-deliver sa inyo. May utos galing sa itaas. Ang pinakamasakit ay ang mga bulong-bulungan. Nagsimula ito sa palengke. Narinig mo ba? Yung si Doktora Sinag daw may anak pero walang asawa. Kawawa naman. Baka naman kaya nagtayo ng klinika para makahanap ng, alam mo na. Sabi nila, mayaman daw yung lalaking laging bumibisita sa kanya. Siguro yun ang financier. Ang mga salita ay parang mga langgam na gumagapang sa kanyang balat. Makati, nakakainis, at mahirap alisin. Ang mga pasyenteng dati buong pagtitiwala, ang tingin sa kanya ay nagsimula ng umiwas. Ang klinika na dati puno ng buhay ay unti-unti nang nilalamon ng katahimikan. Si Doña Silvana ay hindi lang sinisira ang kanyang propesyon. Sinisira nito ang kanyang reputasyon, ang kanyang pangalan. Gabi-gabi, tinatawagan siya ni Luntian. Nag-alok ito ng mga abogado, ng pera, ng proteksyon. Ngunit alam ni Sinag na ang laban na ito ay kailangan niyang harapin sa sarili niyang paraan sa loob ng kanyang komunidad. Isang hapon, habang sinusundo niya si Liwanag mula sa munting daycare center, naramdaman niyang may nakamasid sa kanya. Isang lalaking nakatayo sa kabilang kalsada, nakasuot ng itim na jacket, nagkukunwaring nagbabasa ng dyaryo. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis itong umiwas ng tingin at naglakad palayo. Kinabahan si Sinag. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Liwanag. Baby, huwag kang bibitaw kay mama, ha? Pag-uwi nila sa bahay, may isang brown envelope na nakasingit sa ilalim ng kanilang pinto. Walang pangalan, walang address. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang binubuksan ito. Sa loob, isang litrato. Isang litratong kuha mula sa malayo. Si Liwanag, masayang naglalaro sa swing, sa playground ng daycare center kanina. Hindi niya namalayan, hindi niya naprotektahan. Binaliktad niya ang litrato. Sa likod nito, may isang maikling mensahe, sulat kamay sa pulang tinta na tila isinulat ng may galit. Manahimik ka kung ayaw mong may mangyaring masama sa kanya. Nabitiwan ni Sinag ang litrato. Napasandal siya sa pinto. Ang kanyang mga tuhod ay nanlambot. Napatingin siya kay Liwanag na masayang naglalaro sa sahig. Walang kamalay-malay sa panganib na nakapalibot sa kanila. Ito na. Ito na ang pinakamatindi niyang kinatatakutan. Ang halimaw ay hindi na lang nananakot. Handa na itong manakit at ang puntirya nito ay ang kaisa-isang bagay na mas mahalaga pa sa sarili niyang buhay. Ang litrato ni Liwanag ay tila isang piraso ng yelo na nakadikit sa palad ni Sinag, malamig, matalim, at nangangako ng sakit. Paulit-ulit niyang tinititigan ang imahe ng kanyang anak na masayang naglalaro. Walang kamalay-malay na nasa panganib ang kanyang buhay. Ang pulang tinta sa likod ng litrato ay parang dugong sumisigaw ng babala. Ang tapang na inipon niya sa loob ng 5 taon ay biglang gumuho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng malakas na alon. Ang pagiging doktora, ang pagiging tagapagtanggol ng komunidad, lahat ng yun ay nawala. Ang natira na lamang ay ang pagiging isang ina. Isang inang natatakot para sa kanyang anak. Ngunit ang bangungot ay hindi pa tapos. Kinagabihan, habang yakap-yakap niya si Liwanag sa kanyang pagtulog, isang malakas na katok sa pinto ang gumising sa kanilang payapang gabi. Nagising si Liwanag, umiiyak sa takot. Sino yan? Nanginginig na tanong ni Sinag. Pulis po. May report po kaming natanggap. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana. 2 pulis ang nakatayo sa labas. At sa likod nila, si Hinahon, ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang kanlungan ay nakaposas. Agad niyang binuksan ang pinto. Anong nangyayari? Nahon? Bakit? Sinag. Umiiyak na, sabi ni Hinahon. Wala akong ninakaw. Maniwala ka sa akin. Miss,
Empleyado po ba ninyo itong si Hinahon Reyes? Tanong ng isang pulis. Hindi ko po siya empleyado, kaibigan ko po siya. Kapatid, mabilis na sagot ni Sinag. Bakit po siya nakaposas? Nahuli po siya sa isang buy-bus operation sa convenience store kung saan siya nagpa-part-time. Nakita po sa locker niya ang isang bag ng alahas na ninakaw mula sa isang kalapit na pawn shop. Paliwanag ng pulis. Imposible! Sigaw ni Sinag. Kilala ko siya. Hindi niya magagawa yan. Frame up lang to. Ngunit ang mga pulis ay hindi nakinig. Dinala nila si Hinahon papalayo. Umiiyak at paulit-ulit na sinasabi ang kanyang pangalan. Nakita ni Sinag ang pagdaan ng isang pamilyar na itim na sasakyan sa dulo ng kalye. Si Doña Silvana, ito ang gawa niya. Isinara ni Sinag ang pinto, napasandal dito at napahagulgol. Ang mga atake ay hindi na lang nakatutok sa kanya. Dinadamay na ng halimaw ang lahat ng taong mahalaga sa kanya. Una, ang kanyang anak. Ngayon, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Sino ang susunod? Kinuha niya ang kanyang telepono at halos ibato ito sa galit. Nagdial siya ng isang numerong hindi niya inaakalang tatawagan niya pa. Nang may sumagot sa kabilang linya, hindi na niya napigilan ang sarili. Doña Silvana, hayop ka! Pakawalan mo ang kaibigan ko. Wala siyang kasalanan. Isang malamig at kontentong tawa ang kanyang narinig. Bumalik na pala ang tapang mo, sinagtala. Ngunit tingnan mo kung saan ka dinala ng tapang mo. Ang iyong klinika, sira. Ang iyong reputasyon, wasak. At ang iyong kaibigan, nasa kulungan. Gusto mo bang isunod na natin ang pinakamamahal mong liwanag? Ang pangalan ng kanyang anak mula sa bibig ng babaeng yon ay parang isang sumpa. Huwag! Parang awa niyo na. Huwag niyo siyang idadamay. Pagsusumamo ni Sinag, ang lahat ng galit ay napalitan ng desperasyon. Simple lang ang gusto ko, sabi ni Doña Silvana. Ang kahon, ibigay mo sa akin ang kahon. Kalimutan mo na ang lahat. At manahimik ka habang buhay. Kapag ginawa mo yan, baka sakaling magbago ang ihip ng hangin para sa kaibigan mo. Ibinaba ng Donya ang telepono. Naiwan si Sinag na tulala. Hawak ang isang napakabigat na pagpipilian. Ang hustisya para sa marami o ang kaligtasan ng mga taong kanyang minamahal? Para sa kanya, hindi na iyon isang pagpipilian. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang numero ni Luntian. Nang sumagot ito, ang boses ni Sinag ay basag at walang buhay. Luntian? Sinag? Anong nangyari? Nabalitaan ko ang tungkol kay Hinahon. Papunta na ang mga abogado ko. Wag na. Putol ni Sinag sa sinasabi nito. Ang luha ay tuloy-tuloy sa pag-agos. Wala na. Tapos na ang laban. Anong ibig mong sabihin? Ibibigay ko na sa kanya ang kahon. Lahat ng gusto niya. Hindi ko na kaya luntian. Pinapili niya ako. At pinili ko ang anak ko. Pinili ko ang kaibigan ko. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa ama mo. Pero hindi ko kayang isakripisyo ang mga buhay nila. Sinag, huwag kang gagawa ng kahit anong padalos-dalos. Papunta na ako. Hindi ko na kaya luntian. Huling sabi ni Sinag. Ang boses ay isang bulong ng pagsuko. Tama na. Panalo na siya. Ibinaba niya ang telepono bago pa man makasagot si Luntian. Pumasok siya sa kanyang kwarto. Ang mga paa ay tila may nakagapos na kadena. Hinila niya ang kahon mula sa ilalim ng kama. Ang simbolo ng pag-asa ay isa na ngayong simbolo ng kanyang pagkatalo. Kumuha siya ng isang lighter mula sa kusina. Dinala niya ang kahon sa kanilang munting lababo. Binuksan niya ang takip. Sa huling pagkakataon, tinitigan niya ang mga dokumento, ang mga pangalan ng mga biktima. Patawad, bulong niya sa hangin. Kinasa niya ang lighter. Ang maliit na apoy ay sumayaw sa dilim, nagbabantang tupukin ang kaisa-isang pag-asa para sa hustisya.
Itinapat niya ito sa isang sulok ng mga papel. Isang iglap na lang. Isang iglap na lang at lahat ay magiging abo. Ang maliit na apoy mula sa lighter ay nanginginig, sumasalamin sa mga matang puno ng luha ni Sinag. 1 milimetro na lang ang layo nito sa tuyong papel. 1 milimetro na lang at ang lahat ng katotohanan ay magiging abo. Kasama na ang kanyang huling piraso ng pag-asa. Blag. Isang malakas na kalabog sa pinto ang yumanig sa buong apartment. Bago pa man makagalaw si Sinag, bumukas ito at pumasok si Luntian Monteverde. Hingal na hingal at bakas sa muka ang matinding pag-aalala. Sinag, wag! Sigaw niya. Sa isang mabilis na kilos, hinawakan niya ang kamay ni Sinag at tinapik ang lighter pabagsak sa sahig. Namatay ang apoy at ang dilim ay muling bumalot sa kanila. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng bintana. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tanong ni Luntian. Ang boses ay mahinahon, ngunit may diin. Hawak pa rin ang nanginginig na kamay ni Sinag. Wala ka nang pakialam. Humagulgol si Sinag. Pilit na binabawi ang kanyang kamay. Umalis ka na. Hayaan mo na ako. Ito lang ang paraan para matigil na siya. Ang pagsuko ang gusto niyang gawin mo, mariing sabi ni Luntian. Kapag sinunog mo yan, hindi lang ebidensya ang sinusunog mo, Sinag. Sinusunog mo ang kinabukasan ng mga biktima, ang alaala ng aking ama, ang hustisyang nararapat sa'yo. Ito ba talaga ang gusto mong ituro kay Liwanag? Ang sumuko kapag nahihirapan? Ang mga salitang yon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Si Liwanag. Tumingin si Luntian sa kahon. Pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang determinasyong hindi kayang sirain. Akala mo ba hahayaan kitang harapin ito nang mag-isa? Sabi niya. Nangako ako sa'yo. Di ba? Magkasama tayo dito. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Miguel, sabi niya sa kausap sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng awtoridad. I need you to post bail for Hinahon Reyes. Yes, the one I texted you about. Use our best lawyers. Get her out tonight. I don't care what it takes. Pagkatapos, isa pang tawag. Marco, I need a full security detail on Dr. Dimasilaw and her son, Liwanag. 24/7. I want eyes on them at all times. No mistakes. Bawat salita, bawat utos ay nagpapakita ng isang mundong hindi pamilyar kay Sinag. Isang mundo ng kapangyarihan at impluensya. Isang mundong kayang gumalaw sa isang pitik lang ng daliri. Ito ang kapangyarihang ginagamit ni Doña Silvana para sa kasamaan. Ngunit ngayon, nakikita niya itong ginagamit para sa kabutihan. Pagkatapos ng mga tawag, hinarap siyang muli ni Luntian. Naiintindihan ko ang takot mo, Sinag. Bilang isang ina, gagawin mo ang lahat para sa anak mo. Pero ang pagprotekta sa kanya ay hindi nangangahulugan ng pagsuko. Ang pagprotekta sa kanya ay ang paglaban para sa isang mundong mas makatarungan. Isang mundong hindi pinamumunuan ng mga taong tulad ni Doña Silvana. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Sinag. Hayaan mo akong tulungan kang protektahan sila. Hayaan mo akong gawin ang bahagi ko para magawa mo ang bahagi mo. Ilang oras ang lumipas. Ang tensyon ay unti-unting napalitan ng isang mahinahon na paghihintay. At pagkatapos, isang katok sa pinto. Pagbukas ni Sinag, bumungad sa kanya si Hinahon. Malaya na. Ang mga mata ay namumugto sa pag-iyak, ngunit puno ng pasasalamat. Sa likod nito ay nakatayo ang isang abogadong nakasuit. Sinanag! Niyakap ni Hinahon ang kaibigan ng sobrang higpit. Salamat. Salamat sa Diyos at kay Mr. Monteverde. Niyakap ni Sinag pabalik ang kaibigan. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa ginhawa. Isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Lumingon siya kay Luntian na tahimik na nakatayo sa isang sulok.
walang salitang kailangan. Ang kanyang mga mata na puno ng luha ng pasasalamat ay sapat na. Nang medyo humupa na ang lahat at natutulog ng muli si Liwanag, umupo silang tatlo sa sala. Ang dating kapaligiran ng pagkatalo ay napalitan na ng determinasyon. Ang Liwanag ay bumalik sa dilim. Tiningnan ni Sinag si Luntian. Ang kanyang puso ay buo na muli. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito ang nangingibabaw. Napalitan na ito ng tapang. Isang tapang na hindi na nagmumula sa sarili niya lamang, kundi mula sa lakas na ibinibigay ng mga taong naniniwala sa kanya. "Salamat, Ian," sabi niya. "Ang bawat salita ay taos puso. Wala pa tayong dapat ipagpasalamat. Hindi pa tapos ang laban," sagot ni Luntian. "Alam ko," sabi ni Sinag. Isinara niya ang takip ng kahon, hindi na para itago ito, kundi para protektahan. Tumingin siya kay Luntian. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong paninindigan. "Ituloy natin ang laban," deklara niya. "Para kay Liwanag, para kay Hinahon, para sa ama mo, para sa lahat ng biktima." Isang matatag na ngiti ang sumilay sa labi ni Luntian. Ito ang Sinag na una niyang nakilala. Ang mandirigmang nakatago sa likod ng isang puting coat. "May plano ako," sabi ni Luntian. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso at puno ng estratehiya. "Hindi na tayo magtatago sa dilim. Panahon na para dalhin natin ang laban sa kanilang pintuan. Bukas ang taunang press conference ng Buwaya Holdings. At doon natin sila haharapin." Ang ballroom ng isang Grand Hotel sa Makati ay puno ng mga kumikinang na ilaw mula sa camera flashes at naglalakihang video screens. Daan-daang miyembro ng media, mga investor at mga maimpluwensyang tao ang naroroon para sa taunang press conference ng Buwaya Holdings. Sa entablado, sa likod ng isang mahabang lamesa na may nakaukit na logo ng kumpanya, nakaupo si Doña Silvana Buwaya, ang reyna sa kanyang trono. Mukha siyang kalmado at makapangyarihan. Suot ang isang mamahaling puting bestida na sumisimbolo sa kalinisan na gusto niyang ipakita sa mundo. Sa kanyang tabi, si Ramon. Mukha itong pagod at mas payat. Ang kanyang mga mata ay bahagyang malalim. Para siyang isang manika na pinagagalaw lamang ng tali. At kaya naman, sa taong ito, ipinagmamalaki naming i-report ang isa na namang record-breaking year para sa Buwaya Holdings, mayabang na pahayag ni Doña Silvana sa mikropono. "Sa kabila ng mga malisyosong paninira laban sa amin, ang aming pundasyon ay nananatiling matatag. Dahil ito ay itinayo sa tiwala at integridad." Palakpakan ang maririnig sa buong kwarto. Ngunit sa gitna ng ingay, ang malaking pinto sa likuran ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang lahat ng atensyon ay napunta roon. Mula sa dilim ng hallway, lumabas ang Liwanag. Si Sinagtala di Masilaw, suot ang kanyang simpleng uniforme bilang doktora, isang puting coat na may burda ng Kalinaw Community Clinic. Hindi siya mukhang mayaman, hindi siya mukhang makapangyarihan, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mga mata ay matatag. Sa kanyang tabi ay si Luntian Monteverde at sa likod nila ay dalawang abogado. Ang mga bulungan ay kumalat na parang apoy. Sino ang babaeng ito? Anong ginagawa nila rito? Natigilan si Doña Silvana. Ang pekeng ng ngiti sa kanyang labi ay naglaho. Napalitan ng isang tingin ng pagkasuklam at pagkagulat. Si Ramon naman ay namutla. Tila nakakita ng multo mula sa nakaraan na hindi na dapat pang bumalik. Bago pa man makapag-react ang security, isang premyadong investigative journalist na dati nang tinimbrehan ni Luntian ang biglang nagtanong ng malakas. "Doña Silvana, may I address my question to the woman who just entered, to Dr. Di Masilaw?" Lahat ng kamera ay napunta kay Sinag. Ito na ang sandali. Ito na ang huling paghuhukom. Kalmadong naglakad si Sinag papunta sa isang mikropono na inabot sa kanya ng journalist. Si Luntian ay nanatili sa kanyang tabi, isang tahimik na pader ng suporta.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Panimula ni Sinag. Ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Umalingaw-ngaw ito sa buong silid. Ang pangalan ko po ay Dr. Sinagtala Di Masilaw. Hindi po ako investor. Hindi po ako miyembro ng media. Isa po akong doktora mula sa Baryo Pag-asa. At narito po ako ngayon, hindi bilang isang doktora, kundi bilang isang saksi, isang boses para sa daan-daang pasyente ko na ninakawan ng kinabukasan. This is ridiculous! Security, get her out of here! Isigaw ni Doña Silvana, ngunit huli na ang lahat. Ang lahat ay nakikinig sa isang senyas mula kay Luntian, ang malaking screen sa likod ng entablado na kanina'y nagpapakita ng mga sales chart ay biglang nag-iba. Ang lumitaw ngayon ay mga high-resolution scans ng mga dokumento mula sa kahon, ang mga pekeng ledger, ang mga bank transfer patungo sa mga offshore accounts. Ang mga dokumentong nakikita ninyo ay nagpapatunay sa isang sistematikong pagnanakaw sa pension fund ng mga retiradong empleyado, ang Boya Holdings. Patuloy ni Sinag, ang kanyang boses ay tumataas, puno ng damdamin. Ang perang dapat sanay para sa kanilang gamot, sa kanilang pagkain, sa kanilang disenteng pamumuhay, ay ginamit para pondohan ang marangyang buhay ng pamilyang Buwaya. Isang malakas na gasgas ng upuan ang narinig. Si Luntian Monteverde ang lumapit sa mikropono. At hindi lang po iyan, sabi niya, ang kanyang boses ay may bigat ng maraming taon ng pagtitiis. Ang kasakiman nila ay nagsimula. Maraming taon na ang nakalipas. Ipinakita sa screen ang luma nilang partnership agreement. Ang pangalang Ricardo Monteverde na nakikita ninyo ay ang aking ama, ang co-founder ng kumpanyang ito na tinraidor at ninakawan ng kanyang sariling partner. Ang revelasyon ay isang bomba na sumabog sa loob ng ballroom. Ang pangalan ng Monteverde ay kilala sa mundo ng negosyo. Ang kwento ng kanilang pagbagsak ay isang alamat. Ngayon, ang lahat ay nabigyan ng isang nakakagimbal na kasagutan. Mga kasinungalingan, lahat yan ay gawa-gawa lamang ng mga taong inggit sa aming tagumpay. Desperadong sigaw ni Doña Silvana, ngunit ang kanyang mga salita ay wala ng bigat. Ang ebidensya ay nasa screen para makita ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, lahat ng mata ay napunta kay Ramon. Nakatayo siya, nanginginig, pinagpapawisan ng malamig. Ang mga kamera ay nakatutok sa kanya. Ang buong mundo ay naghihintay sa kanyang sasabihin. Ito na ang kanyang pagkakataon, ang huling pagkakataon para itama ang lahat. Ramon, anak, tell them they're lying. Utos ni Doña Silvana, ang boses ay nagmamakaawa. Pero si Ramon ay nakatingin lang kay Sinag. Sa mga mata ng babaeng minsan niyang minahal at tinalikuran, nakita niya hindi ang paghihiganti, kundi ang lakas ng loob na hindi niya kailanman nagkaroon. Totoo ba ang lahat ng ito, Mr. Buwaya? Tanong ng isang reporter. Napapikit si Ramon. Ang bigat ng lahat ng kasalanan, ang bigat ng pagiging duwag, ay bumagsak sa kanya. At sa wakas, bumigay siya. Ako. Nautal niyang sabi. Pinirmahan ko ang ilang mga dokumento, pero hindi ko alam. Utos lang ni Mommy. Ang pag-amin na iyon, kahit kulang at duwag, ay sapat na. Iyon na ang huling pako sa kabaong ng imperyo ng mga Buwaya. Si Doña Silvana ay napasandal sa kanyang upuan. Ang mukha ay putlang-putla. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natalo siya. Sa harap ng mundo, ang reyna ay nahubaran. Sa sandaling iyon, ang mga pinto sa likuran ay muling bumukas. Ngunit hindi na ito si Sinag. Mga unipormadong pulis, kasama ang mga ahente ng NBI, ang pumasok sa ballroom. Kalmado silang naglakad sa gitna ng nagkakagulong media, patungo sa entablado, patungo kay Doña Silvana at Ramon Buwaya.
Lumipas ang ilang buwan, ang ingay ng eskandalo ng mga buwaya ay unti-unting napalitan ng katahimikan ng hustisya. Sa telebisyon, sa mga dyaryo, ipinapakita ang huling kabanata ng kanilang paghahari-harian. Si Doña Silvana, nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa pandarambong at pandaraya. Si Ramon, dahil sa kanyang kooperasyon, ay nakatanggap ng mas mababang sentensya. Ang imperyong itinayo sa kasakiman ay tuluyan ng gumuho. Kasabay ng pagbagsak nito ay ang pagbangon ng mga nabiktima. Isang montage ng mga ngiti ang ipinakita sa balita. Mga matatandang pensyonado na pumipila para makuha ang kanilang perang. Matagal nang ipinagkait, nagpapasalamat sa Diyos at sa isang doktora na hindi nila malilimutan ang pangalan, Dr. Sinagtala Di Masilaw. Ang Buwaya Holdings, sa ilalim ng bagong management na pinamumunuan ni Luntian Monteverde at ng korte, ay sinimulan ang mahabang proseso ng pagbabayad pinsala. Sa Baryo Pag-asa, ang dating maliit at naghihikaos na Kalinaw Community Clinic ay isa na ngayong mas malaki at mas modernong gusali. Salamat sa buong suporta ng Monteverde Foundation, ito ngayon ay may sapat ng kagamitan at gamot para pagsilbihan hindi lang ang kanilang baryo, kundi pati na rin ang mga karatig lugar. Ang karatula sa labas na dati may temporarily closed ay napalitan na ng isang mas malaking signboard, Kalinaw Medical Center, bukas para sa lahat. Sa loob, ang dating katahimikan ay napalitan na ng masayang pag-aalboroto. Ang mga pasyente ay hindi natakot, hindi na nag-aalala sa bayarin. Si Dr. Sinag, kasama ang 2 bagong doktor at ilang nurse, ay abala sa pag-aasikaso sa kanila. Ang kanyang mga ngiti ay totoo na. Ang kanyang mga mata ay hindi na nababahiran ng anino ng takot. Isang hapon, pagkatapos ng mahabang araw sa klinika, umupo si Sinag sa isang bench sa labas. Pinapanood ang paglubog ng araw. Lumapit sa kanya si Luntian. May dalang 2 tasa ng mainit na kape. Mukhang napagod ka, sabi niya. Iniabot ang isang tasa kay Sinag. Isang magandang pagod, sagot ni Sinag. Ngumingiti habang tinatanggap ang kape. Salamat dito, Ian. Umupo si Luntian sa tabi niya. Tahimik nilang pinanood ang pagkulay kahel ng kalangitan. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Sinag, sabi ni Luntian. Dahil sa iyo, nabigyan ko ng hustisya ang alaala ng aking ama. Sa wakas, pagkatapos ng napakaraming taon, panatag na ang loob ko. At dahil sa iyo, natutunan kong hindi hadlang ang takot para ipaglaban ang tama, sagot naman ni Sinag. Tinulungan mo akong mahanap muli ang tapang na akala ko'y matagal ko nang ibinaon sa limot. Napatingin sila sa isa't isa. Sa kanilang mga mata, walang romantikong pangako, walang matatamis na salita. Ang mayroon ay isang malalim na pag-unawa, isang respeto na nabuo mula sa pinagsamahang laban, at isang pagtingin na puno ng posibilidad para sa hinaharap. Mama! Tito Ian! Ang kanilang sandali ay pinutol ng isang masayang sigaw. Tumatakbo palapit sa kanila si Liwanag. May hawak na isang saranggola na hugis agila. Tito Ian, tulungan mo po akong paliparin to, sabi ni Mama. Mataas daw ang lipad ng mga agila. Tumawa si Luntian. Oo naman, Champ. Halika. Pumunta silang 3 sa isang malapit na burol kung saan malakas ang hangin. Hawak ni Luntian ang saranggola, habang si Liwanag naman ang may hawak ng pisi. Si Sinag ay nakatayo sa di kalayuan. Pinapanood sila. Ready ka na, wag? Tanong ni Ian. Ready na po? Okay. Sa bilang ng 3, 1, 2, 3, takbo! Binitawan ni Ian ang saranggola at tumakbo si Liwanag. Ang saranggolang agila ay umakyat, sumayaw sa hangin hanggang sa ito'y naging isang tuldok na lang sa kalangitan. Mataas, malaya,
at hindi matitinag. Napuno ng galak ang puso ni Sinag. Ang kanyang anak, ang kanyang liwanag, ay lumalaki sa isang mundong mas mabuti. Isang mundong ipinaglaban nila. Nilapitan siya ni Luntian habang si Liwanag ay abala pa rin sa pagpapalipad ng saranggola. Ang ganda ng tanawin mula dito, sabi ni Luntian, nakatingin sa papalubog na araw. Oo, sang-ayon ni Sinag, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin hindi sa araw, kundi sa kanyang anak at sa lalaking katabi niya. Napakaganda. Ang nakaraan ay puno ng sakit at kadiliman, ngunit ngayon, sa harap niya ay isang bagong simula. Isang kinabukasang kasing lawak at kasing liwanag ng kalangitan na kanilang tinitingnan. Ang laban para sa hustisya ay tapos na. Ngayon, ang laban para sa kanilang bagong simula ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na siya kailanman mag-iisa. At dito, nagtatapos ang kwento ni Sinagtala, isang kwento ng sakit, pagbangon, at pag-asa. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa anumang presyo. Ito ay nasusukat sa tibay ng kanyang puso sa gitna ng mga pagsubok, sa tapang niyang ipaglaban ang tama, at sa kakayahan niyang gawing liwanag ang pinakamatinding kadiliman. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa paglalakbay ni Sinag. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!